Nagsisimula ang huling bahagi ng pelikulang Men in Black sa Paris noong 2016, kung saan dumating sina Agent H at Agent T sa Eiffel Tower. Pagkapasok nila, nakahanda agad ang kanilang mga armas habang maingat na sumusulong sa loob. Ngunit sa halip na panganib ang kanilang makita, isang lalaki pala ang kasalukuyang nagpo-propose sa kanyang kasintahan. Ipinaliwanag ni H sa dalawa na nagkaroon ng paglabag sa Portal 2 at may mga mapanganib na nilalang na malapit ng lumabas. Matapos gamitin ang neuralizer sa magkasintahan, biglang sumabog ang portal at malakas na itinulak si T papunta sa elevator. Nang makabangon siya, muli silang naghanda at sabay na lumapit sa isang napakalaking pintuan. Pagkabukas nito, agad silang nagpaputok sa anumang nasa kanilang harapan. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa Brooklyn, 20 years earlier. Dito natin unang nakilala si Molly. Habang nasa ibaba ang kanyang mga magulang, may narinig silang kakaibang ingay. Agad itong siniyasat ng kanyang ama, ngunit maya-maya ay nagmamadali itong bumalik habang takot na takot. Sinabi niyang may nakita siyang kakaibang nilalang. Hindi nagtagal, dumating ang Men in Black at ipinaliwanag na isang napakadelikadong alien na walang lisensya ang nakita ng pamilya. Ngunit mukhang nakatakas ito at napunta sa silid ni Molly, dahilan upang magulat siya. Gayunpaman, kasing takot rin ng bata ang nilalang. Narinig ni Molly ang pag-activate ng neuralizer at agad niyang naisip na kailangan niyang itago ang kakaibang nilalang. Matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, inulit ito ng nilalang bago tuluyang tumakas. Makalipas ang maraming taon, nagtatrabaho na si Molly sa sangay ng FBI sa New York. Kahanga-hanga ang kanyang resume at napakarami niyang kwalifikasyon, ngunit hindi siya natanggap sa dibisyong nais niyang pasukan. Nang banggitin niya na wala sa aplikasyon ang dibisyong hinahanap niya, naguluhan lamang ang mga opisyal dahil wala silang ideya kung ano ang tinutukoy niya. Dahil dito, napunta siya sa isang trabaho na may kaugnayan sa telekomunikasyon. Isang araw, may natanggap siyang kakaibang signal mula sa kalawakan na nakadetect ng isang hindi pangkaraniwang bagay. Agad siyang umalis at nagtungo sa kanyang apartment. Doon, lumalabas na nahak niya ang account ng isang empleyado ng NASA upang matukoy ang eksaktong direksyon ng tinatahak ng isang misteryosong sasakyang pangkalawakan. Nang malaman niya ang lokasyon nito, agad siyang nagtungo roon. Pagdating niya, wala siyang nakita sa paligid. Ngunit ilang sandali lang, nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos ang mga ibon sa lugar. Dahil dito, inilapit ni Molly ang kanyang kamay sa bakod at napagtanto niyang isa lamang pala itong ilusyon. Bigla niyang nakita ang isang spaceship at isang alien na kasalukuyang hinuhuli ng mga ahente. Agad siyang tumakbo palayo at nagsuot ng disenteng kasuotan upang masundan ang Men in Black. Kalaunan, nakarating siya sa kanilang headquarters. Upang makalusot, nagpanggap siya na may kausap na alien sa harap ng bagong gwardya. Ngunit hindi ito naloko at agad na nagdeklara ng Code Black. Sa loob lamang ng ilang segundo, isinailalim sa lockdown ang buong pasilidad, at dinala si Molly para sa interogasyon. Inutusan ni Agent O ang mga ahente na gamitin ang neuralizer sa kanya. Ngunit bigla niyang pinatigil ang proseso nang sabihin ni Molly na alam niya kung ano iyon dahil nakita na niya ito noon. Inamin niya na 20 taon na niyang hinahanap ang Men in Black. Dahil dito, personal na pumasok si Agent O sa silid upang kausapin ang misteryosong nanghihimasok, na ngayon ay humihiling na may rekrut sa organisasyon. Matapos ikwento ni Molly kung paano niya natuklasan ang mga lihim ng universo at kung bakit niya sila matagal na hinanap. Dahil dito, isinailalim siya ni Agent O sa iba't ibang pagsasanay. Sa huli, napagpasyahan nitong tanggapin siya bilang bagong miyembro ng MIB. Mula noon, formal na siyang pinangalan ng Agent M. Pagkatapos nito, makikita si Agent H na kunwari ay interesado sa isang uri ng likido. Ngunit bigla siyang inatake ng mga alien na naroon. Sa una ay tila simpleng misyon lamang ito, ngunit mabilis niyang pinabagsak ang bawat isa sa kanila. Matapos iyon, itinutok niya ang kanyang baril sa kanilang pinuno at hiniling ang buong detalye tungkol sa kanilang network ng mga supplier at iba pang impormasyon. Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, kinagat siya ng isang nakamamatay na nilalang. Agad namang ibinigay ng mga alien ang antidote upang mailigtas siya. Ngunit sa kasamaang palad, nakagat din ang lalaking alien. Dahil desperado, nakiusap si Agent H sa babaeng alien. Sinabi niyang kung ililigtas nito ang kanyang buhay, ibibigay niya ang anumang nais nito. Samantala, sumakay si Agent M sa isang tren. Halatang nahihirapan siyang tanggapin ang realidad sa kanyang paligid dahil puno ito ng mga alien at mga ahente ng Men in Black. Habang naglalakbay, ang kanilang sasakyang pangkalawakan ay lumipad sa iba't ibang bahagi ng mundo hanggang sa makarating sila sa London. Namamangha pa rin si Agent M sa dami ng mga alien na nakakasalamuhan niya. Habang naglalakad siya sa terminal, may natuklasan siyang nakakagulat. Napagtanto niyang hindi pala taga-Earth si Elon Musk. Hindi nagtagal, nagpakita si Agent T.
Matapos makagawa si Agent M ng kaunting eksena, katulad ng ginawa noon nina Agent J at Agent K, binigyan siya ni Agent T ng isang napaka-espesyal na regalo. Samantala, sa Marrakesh, may isang lalaki na naglilinis ng sahig sa loob ng isang bulwagan nang biglang mawalan ng ilaw ang buong lugar. Habang sinusuri niya ang fuse box, may ilang kakaibang alien na unti-unting lumitaw sa likuran niya. Lumapit ang mga ito hanggang sa tuluyang maubos ang laman ng kanyang katawan. Pagkatapos ay itinapon nila ang bangkay at nagpalit ng anyo upang magmukhang tao. Pagkaraan nito, nagtungo sila sa isang tindahan at sinabi sa may-ari na kailangan nilang makita ang Reyna. Nang madala sila sa likod ng gusali, ipinahayag nila ang kanilang kahilingan na may isang taong dapat mamatay. Ipinakita pa nila ang larawan ng kanilang target, ngunit agad silang tinanggihan ng Reyna dahil mayroon silang kasunduan sa pamilyang Maharlika ng mga Jababian. Sa huli, napilitan din siyang pumayag dahil sa takot na baka sila mismo ang mapahamak. Sa kabilang banda, dumating si Agent H sa punong tanggapan ng Men in Black sa London. Habang naroon, nakita ni Molly ang kasaysayan ng mga alien at ang tinatawag na Great Migration. Maya-maya, pumasok si Agent H at agad na napatingin sa kanya ang lahat ng nasa opisina. Kilala siya bilang pinakamahusay na ahente ng organisasyon. Habang ipinapaliwanag ni Agent T ang nangyari noong nakaraang gabi, dumating si Agent H at napagsabihan dahil sa kanyang labis na kayabangan. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Agent T sa buong grupo na isang miyembro ng maharlikang pamilya ng mga Jababian ang maglalagi pansamantala sa Earth. Dahil dito, hiniling nitong si Agent H ang maging tagapagbantay at kasama nito sa buong pagbisita. Kalaunan, nagpa siya si Agent M na puntahan si Agent H upang gisingin siya. Oops. Sorry. Hi. Inalok niya ang kanyang tulong para sa misyon kasama ang Jababian ng gabing iyon. Ngunit sinabi ni Agent H na mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Gayunpaman, nang sabihin ni Agent M na kaya niyang malaman kung nagsisinungaling ang isang Jababian, nagbago ang isip nito at pumayag na isama siya sa misyon. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Agent H kay Agent M na kumilos lamang ng natural. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang nightclub kung saan nakipagkita sila kay Vangus, ang taong kanilang nakatakdang bantayan at samahan. Kasabay nito, dumating din ang kambal na dayuhan sa lugar. Habang inaangkin ang dance floor, lihim na nagpaputok ang isa sa kanila ng isang bagay na tumama kay Vangus. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang sumama ang pakiramdam nito. Dahil dito, inilabas siya ng dalawang ahente at sinabihang magpahinga muna. Ngunit habang umaandar ang kanilang sasakyan, bigla itong sumabog at nawalan ng kontrol. Agad na nakita ni na Agent H at Agent M ang kambal na umatake kay Vangus at inutusan nila ang mga itong sumuko. Ngunit sa halip na sumunod, ginamit ng isa sa kanila ang kakaibang kakayahan nitong baluktutin ang espasyo. Sa isang iglap, tila naglaho ang buong kalye sa kanilang paligid. Sa kabila nito, buhay pa rin si Vangus at agad na sumiklab ang matinding bakbakan. Paulit-ulit na pinaputukan ng dalawang ahente ang kambal, ngunit sa tuwing matatamaan ang mga ito, nagiging purong enerhiya o materyal lamang sila bago muling bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Habang abala si Agent H sa pakikipaglaban, lumapit naman si Agent M kay Vangus. Hinawakan siya nito at sinuri kung maaari ba siyang pagkatiwalaan dahil wala na itong tiwala kay Agent H. Nang makumbinsi siya, may ibinigay siyang mahalagang bagay kay Agent M. Bago siya tuluyang mawalan ng buhay, sinabi niyang may mali sa loob ng Men in Black. Samantala, nagpalipad si Agent H ng isang rocket upang habulin ang mga kalaban. Ilang sandali lamang ay dumating ang iba pang mga ahente ng MIB sa lugar, ngunit nakatakas na ang kambal. Nang dumating si Agent C, agad niyang pinagalitan sina Agent H at Agent M dahil sa palpak nilang operasyon. Sinubukan ni Agent M na ipaliwanag na may sinabi si Vangus bago ito namatay, ngunit lalo lamang nitong ikinagalit ang sitwasyon. Pagbalik sa headquarters, natuklasan ni Agent T na ang mga salarin ay kabilang sa isang lahi na tinatawag na Diagram. Nagmula sila sa teritoryo ng Hive, isang banta na minsan nang napigilan ni Agent H maraming taon na ang nakalipas upang mailigtas ang mundo. Habang balak ni Agent C na neuralize ang dalawa, pinigilan siya ni Agent T. Ipinaliwanag ni Agent M na iilan lamang ang nakaalam na nasa Earth si Vangus. Dahil dito, naniniwala siyang may especially iya o traidor sa loob mismo ng Men in Black. Pagkatapos nito, inatasan si Agent C na hanapin ang mga pumatay kay Vangus, habang si Agent M naman ay binigyan ng tungkuling gumawa ng sandatang kayang tumapat sa mga diagram. Samantala, sinabi kay Agent H na tinanggal na siya sa kaso. Ayon sa kanyang mga nakatataas, hindi na siya ang parehong ahenteng minsang tumalo sa Hive. Ngunit sa departamento ng pagde-develop ng mga armas,
nagsinungaling si Agent H at nagkunwaring siya pa rin ang namumuno sa operasyon. Iginiit din niyang kailangan niyang isama si Agent M sa kanyang misyon. Habang naghahanda silang umalis, napansin ni Agent H na hindi pa niya nagagamit ang paborito niyang pampasigla para sa araw na iyon. Ipinaliwanag niyang ang substance na iyon ay tinatawag na Zepos, isang bagay na maaaring pumatay sa isang tao o kaya naman ay pasayawin ito ng walang tigil sa loob ng 17 oras. Agad silang bumiyahe patungong Marrakesh upang sundan ang kanilang mga lead. Pagdating doon, sinabi nila kay Nasser na hindi dapat ipinagbibili sa mga lansangan ang anumang teknolohiyang galing sa mga alien. Doon din nila nakilala si Bassam, na nagsabing akala nila ay matagal nang patay si Agent H matapos itong mahiwalay kay Reza maraming taon nang nakaraan. Hindi nagtagal, natuklasan ni Agent M na si Reza pala ang namumuno sa pinakamalaking sindikato ng kriminalidad sa lugar. Matapos makuha ang impormasyong kailangan nila, ipinagpatuloy ng dalawang ahente ang kanilang misyon at nagtungo sa susunod nilang destinasyon. Samantala, sa headquarters ng Men in Black, natuklasan ni Agent C ang kuha ng surveillance footage kung saan makikitang may iniabot si Vangus kay Agent M bago ito namatay. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na huwag itong ipagsasabikan inuman habang siya mismo ang magbibigay ng ulat kay Agent T. Kasabay nito, tinutunton na ng kambal na diagram ang kinaroroonan ni na Agent H at Agent M. Nang malaman ni Bassam ang sitwasyon, sinabi niyang kailangan nilang tawagan si Reza. Pagdating ng dalawang ahente sa isang anti-gang na tindahan, napansin nilang patay na ang alien na kanilang hinahanap. Nang pumasok sila sa likurang bahagi ng gusali, tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na tanawin. Halos lahat ng naroon ay pinaslang. Mayroon lamang isang nakaligtas na maliit na alien. Dahil wala itong ipinakilalang pangalan, nagpasya silang tawagin itong Pony. Sinabi nito na wala na siyang dahilan para mabuhay matapos masawi ang lahat ng kanyang mga kasama. Dahil dito, kinausap siya ni Agent H at nakumbinsi siyang si Agent M ay isang reyna. Agad namang nanumpa ng katapatan si Pony kay Agent M. Sa halip na iwanan itong mamatay, isinama niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi nagtagal, napansin ni Agent H na nasa kanila pa rin ang bagay na ibinigay ni Vangus bago ito namatay. Naalala niyang sinabi nito na huwag pagkatiwalaan ang bagay na iyon sa kahit sino paman. Bigla namang sumulpat mula sa iba't ibang direksyon ang mga tactical agent ng Men in Black. Ipinaliwanag ni Agent C kay Agent T na may hawak si Agent H na isang bagay na ninakaw mula sa pangkat ng mga mananaliksik ng Job Avian at lihim na dinala sa Earth. Idinagdag pa niya na kakaiba ang kilos ni Agent H nitong mga nakaraang araw at hindi niya maintindihan kung bakit pinabayaan lamang sila ni Agent T. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang operasyon. Ngunit ilang sandali lang ay nakatanggap sina Agent H at Agent M ng lihim na mensahe mula kay Agent T. Sinabi nito na hindi siya ang nag-utos ng operasyon at may traidor talaga sa loob ng ahensya. Matapos marinig iyon, nagpasya ang dalawa na maghiwalay pansamantala. Habang inaabala ni Agent H ang mga humahabol na ahente, natunton naman ng kambal na diagram si Agent M sa pamamagitan ng misteryosong aparato. Habang hawak niya ito, napansin ni Agent M na unti-unting nawawala ang enerhiya sa kanyang paligid. Samantala, kinuha naman ni Agent H ang motorsiklo ng kanyang kaibigan at mabilis na sumugod upang iligtas siya. Matapos ang ilang mapanganib na stunt at habulan, nawalan ng bakas ang dalawang diagram sa kanilang target. Ngunit nang muli nilang makita si Agent M, eksaktong dumating si Agent H upang sagipin siya. Mabilis silang umakyat sa napakataas na lugar gamit ang kanilang sasakyan at himalang nakaligtas ng makababa sila ng ligtas. Pagkatapos nito, mabilis silang nagpatuloy sa pagtakbo sa iba't ibang lansangan habang iniiwasan ang mga ahente ng Men in Black na humahabol sa kanila. Sa huli, gumamit sila ng isang uri ng warp drive na nagdala sa kanila sa gitna ng isang malawak na disyerto. Masaya sana si Agent H sa kanilang matagumpay na pagtakas, ngunit napansin ni Agent M na kakaiba ang ikinikilos ng aparatong iniwan ni Vangus. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula itong magbago ng anyo hanggang sa tuluyang maging isang napakalaking sandata sa gitna ng kawalan. Dahil sa kuryosidad, pinindot ng dalawa ang misteryosong sandata. Hindi naman sila nabigo sa resulta dahil agad nitong ipinakita ang tunay nitong kapangyarihan. Sa isang iglap, nagdulot ito ng napakalaking pagsabog na lumikha ng dambuhalang bunganga sa lupa. Samantala, sa headquarters ng Men in Black, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Agent C at Agent T. Habang lumalakas ang hinalang may traidor sa loob ng organisasyon, lalo ring tumitindi ang tensyon sa pagitan nila.
Hindi rin naiwasan ni Agent H at Agent M ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit bago pa man nila ito maayos, biglang sumulpat si Basam at itinutok ang kanyang baril sa kanila. Matapos maagaw ang sandata, na bumalik na sa maliit nitong anyo, agad siyang tumakas upang dalhin ito kay Reza. Pagsapit ng gabi, inayos muna ng dalawang ahente ang kanilang nasirang sasakyan. Pagkatapos nito, iisa lamang ang nasa isip nila, ang pagtungo sa kuta ni Reza. Ang lugar na iyon ay isang matibay na tanggulan na matatagpuan sa isang kahangahangang isla, at kilala bilang isa sa pinakamapanganib na lokasyon sa rehiyon. Pagdating ni Agent H, agad siyang tinutukan ng mga armas ng mga bantay. Ngunit matapos siyang makilala, pinayagan din siyang makapasok. Si Luca, ang pinuno ng seguridad, ang naghatid sa kanya papunta kay Reza. Samantala, lihim namang pumasok si Agent M sa isla sa pamamagitan ng paglusot mula sa bangka. Nang magkita sina Agent H at Reza, sinalubong siya nito ng isang suntok. Gayunpaman, sinabi ni Agent H na may dala siyang alay para sa kapayapaan. Pagkatapos ay ipinakita niya si Pony bilang kanyang handog. Habang nangyayari ito, palihim na umaakyat si Agent M sa isang pader upang makapasok sa loob ng kuta. Hindi nagtagal, inutusan ni Reza si Luca na palayasin si Agent H. Ayon sa kanya, hindi siya interesado rito at ang tunay niyang pakay ay ang sandatang dala nito. Sa labas ng gusali, halatang naiinis si Agent H. Agad niyang pinabagsak ang dalawang gwardya at nagtungo sa surveillance room. Doon, matagumpay niyang na-disable ang mga sistema ng depensa at mga sandata sa buong isla. Habang nakikipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng komunikasyon, lihim namang nakatakas si Pony mula sa lalagyan nito at nagsimulang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Naging sapat ang kaguluhang iyon upang mailihis ang atensyon ni Reza. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Agent M na nakawin ang sandata. Ngunit bago pa siya makatakas, nakita siya ni Reza at agad na tinutukan ng baril. Sa kabutihang palad, napigilan ito ni Pony at nailigtas siya sa kapahamakan. Kasabay nito, nakipagsagupaan si Luca kay Agent H, habang nagharap naman sina Agent M at Reza sa isang matinding laban. Sa simula pa lamang, kapansin-pansin nang nahihirapan ang dalawang ahente. Kahit gumamit sila ng iba't ibang taktika at paraan upang makabawi, hindi pa rin iyon sapat upang mapigilan ang kanilang mga kalaban. Nagawa man ni Agent M na mapahinto si Reza, mabilis namang nabaligtad ang sitwasyon. Nahuli si Agent H at dinala ito sa harapan niya habang nakatutok ang mga armas sa katawan nito. Dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang kapareha, wala siyang nagawa kundi isuko ang sandata. Habang hawak na muli ng mga kalaban ang makapangyarihang armas, naghanda si Luca na patayin si Agent H, at kasunod nito ay si Agent M. Biglang naalala ni Agent M na si Luca pala ang mismong maliit na nilalang na iniligtas niya noong bata pa siya. Dahil dito, ibinaba ni Luca ang kanyang sandata at pinangalanan siyang Molly. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril kay Reza at inutusang ibigay ang kahon. Dahil wala nang magawa, napilitan si Reza na sumunod. Matapos makuha ang kahon, agad na umalis sina Agent H at Agent M. Habang naglalakad, sinabi ni Agent H na panahon na upang malaman ni Agent M ang kanyang tunay na pangalan. Inamin niyang ang tunay niyang pangalan ay Henry. Ngunit kasabay nito, biglang gumuho ang lupa sa ilalim nila. Mula sa kailaliman ay muling lumitaw ang kambal na diagram. Agad nilang hiningi ang sandata para sa hive, ngunit tumanggi ang dalawang ahente. Sa halip, itinutok nila ang sandata sa kambal bilang babala. Hindi na nila ito kailangang gamitin dahil dumating ang mga ahente ng Men in Black at gumamit ng bagong uri ng armas na tuluyang nagpabagsak at pumatay sa dalawang diagram. Pagkatapos ng laban, lumapit si Agent T at binati sila sa matagumpay nilang misyon. Kinuha niya ang sandata mula kay Agent M at sinabi na panahon na upang umuwi sila. Pagbalik nila sa headquarters, sinalubong sila ng masigabong palakpakan mula sa buong organisasyon. Matapos may palm sa mga job abian na nabawi na ang kanilang ninakaw na sandata, sinabi ni Agent T kay Agent M na sulitin niya ang sandaling iyon. Ngunit sa kabila ng selebrasyon, hindi maalis kay Agent M ang pakiramdam na may mali. Ibinahagi niya ang kanyang hinala kay Agent H. Nakaramdam din ito ng kakaiba at nagsimulang mag-imbestiga. Hindi nagtagal, natuklasan nila na nabura ang mga record ng kaso. Kasabay nito, naalala ni Agent M na ang regalong ibinigay sa kanya noong unang araw niya sa MIB ay may nakatagong tracker. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang natuklasan nilang nawawala na ang sandata. Habang palabas sila ng headquarters,
mabilis na lumapit si Agent C at ibinunyag na si Agent T pala ang nagtatakip ng kanyang mga bakas sa buong panahon. Gayunpaman, sinabi ni Agent H na kung sakaling pumalpak ang kanilang plano, dapat sabihin ni Agent C na siya mismo ang traidor upang hindi magkawatak-watak ang ahensya. Pagkatapos kumuha ng bagong spanker weapon, agad na nagtungo sina Agent H at Agent M sa kanilang sasakyan at ginamit ang kakayahan nitong lumipad. Habang nasa himpapawid sila, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Agent C. Ayon dito, na-activate ang isang portal mula sa Sector C at paparating na ang Hive. Naguluhan si Agent H sa impormasyong iyon dahil ayon sa kanyang alaala, siya at si Agent T ang minsang nagligtas sa mundo mula sa Hive. Ngunit nahirapan ng paniwalaan ni Agent M ang kwentong iyon. Pagdating nila sa Eiffel Tower, tinanong niya si Agent H kung paano nito natalo ang Hive noon. Katulad ng dati, sinabi nitong nagawa niya iyon gamit lamang ang kanyang talino. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may napagtanto siya. Hindi niya pala talaga natalo ang Hive. Sa halip, na-neuralize siya at nabura ang tunay na nangyari noong araw na iyon. Ilang sandali matapos ang nakakagulat na revelasyong iyon, nakaharap nila si Agent T. Doon nila nalaman ang katotohanan. Matagal na pala itong nasakop ng Hive. Nang tuluyang bumukas ang portal, sinubukan ni Agent H na kumbansihin si Agent T na lumaban at pigilan ang Hive. Ngunit lumapit lamang ito at sinabing itinuring niya si Agent H na parang sarili niyang anak. Pagkatapos nito, nagsimulang magbago ang kanyang anyo hanggang sa maging isang nakakatakot at demonyong nilalang. Sa isang malakas na hampas, pinalipad nito sina Agent H at Agent M palayo. Pagkatapos ay tumungo ito sa portal dala ang sandata. Ngunit bago pa ito makalapit ng husto, mabilis itong sinugod ni Agent H at pinabagsak, dahilan upang mabitawan nito ang armas. Gayunpaman, muling naitaboy ng nilalang sina Agent H at Agent M. Nabawi nito ang kanyang aparato at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa reyna ng Hive. Sa huling pagkakataon, tinawag ni Agent H si Agent T habang hawak pa ito ng nilalang. Sinabi niya na itinuring niya si Agent T na parang ama sa loob ng napakaraming taon. Ngunit sa halip na sumagot, malakas na hinampas si Agent H ng nilalang at itinapon patungo sa portal, direkta sa direksyon ng Hive at ng tiyak na kamatayan. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Pony upang iligtas siya. Gumamit ito ng isang grappling device at ikinabot ang sarili sa kabilang panig ng estruktura. Dahil dito, nagawa nitong tigilan ang pagbagsak ni Agent H at hilahin siya pabalik sa ligtas na lugar. Mabilis na nakalapit si Agent H kay Agent T. Sa mga huling sandali ng kanilang paghaharap, iniunat ni Agent T ang kanyang kamay bilang hudyat. Agad na naunawaan ni Agent H ang ibig nitong sabihin at inihagis ang aparato papunta kay Agent M. Dahil konektado pa rin ang Hive kay Agent T, alam nilang ito na lamang ang natitirang paraan upang wakasan ang lahat. Walang pag-aalinlangan na inaktiba ni Agent M ang sandata. Sa isang napakalakas na putok, tuluyang nabura si Agent T, ang Hive, at maging ang portal na kanilang ginamit upang makapasok sa Earth. Sa wakas, nailigtas nila ang mundo mula sa napakalaking banta. Bagamat nagtagumpay sila, labis na nalungkot si Agent H sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sinalubong sila ni Agent O sa labas at binati sa kanilang tagumpay. Ibinunyag din niya na siya mismo ang nagpadala kay Agent M sa London mula pa sa simula dahil matagal na niyang pinaghihinala ang may mali sa loob ng ahensya. Bilang pagkilala sa kanyang nagawa, hindi na pansamantalang ahente si Agent M at tuluyan na siyang naging ganap na miyembro ng Men in Black. Samantala, itinalaga naman si Agent H bilang pansamantalang pinuno ng sangay ng Men in Black sa London. Lumalabas ding nais ni Agent C na si Agent H na mismo ang mamuno sa buong ahensya sa London. Pagkatapos nito, sinabihan si Agent M na bumalik na sa New York upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin doon. Bago umalis, hindi niya napigil ang silipin muli si Agent H. Ngunit sa halip na agad magpaalam, nagpasya siyang samahan muna ito ng ilang oras. Inalok pa niya itong ihatid sa London at bilang huling regalo, iniwan niya rito si Pony. Sa pagtatapos ng pelikula, naghiwalay man ang kanilang mga landas, nanatiling matatag ang pagkakaibigan ng nabuo sa pagitan nina Agent H at Agent M matapos nilang sama-samang iligtas ang mundo. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comments sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Bril Bechechino, Cas Elijah, Juliana YouTube, Junjun Purisma, Ziki, Alan Marcos from Southern Leyte, Chevos from St. Bernard Southern Leyte, Ferdinand Alcantara from Antipolo, John Raimhel from Barangay Mahayag Villarreal Samar, Rose Tulip from Maynila Pasig City, Roel D. Sumelo Davao City, Shem Jonard Villamor from Manlilisid Javier Leyte, at Wilfredo Bea from Bulacan.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.